Hi po, good afternoon, good evening, good morning. Kung asan mang bansa kayo ngayon, anong oras nyo man, hello po sa inyo. Nandito nga pala ako ngayon para i-share yung personal experience ko sa pag-a-apply po ng Chinese Tourist Visa galing dito sa Qatar. So, nagpunta pala ako ng China last September 6 to 22, that is 17 days total po. Nagpunta po ako sa Beijing. Nandyan po yung sikat na Great Wall of China, which is, yan yung pinaka number 1 bucket list ko po. Number 2, nandyan yung Xi'an. Nandyan yung Terracotta Warriors. If familiar kayo sa Terracotta Warriors, that is like 5 to 6 hours high-speed train from Beijing. Ang third destination ko po is Zhangjiajie. Nandyan yung sikat na Zhangjiajie National Park. If familiar po kayo sa Avatar na movie, dyan po siya inspired sa mga mountains ng Zhangjiajie. And then last destination ko po is Shanghai. So dyan po ako nag-depart from Shanghai pabalik dito sa Doha. So yan pong apat na yun ang destination ko for 17 days. Una kong option talaga is mag-agency po. Pero nung nag-inquire ako ng agency, una, mahal, and ang daming requirements na feeling ko hindi ko mapoprovide lahat. So, nag-try ako ng do-it-yourself. So, ang una kong ginawa po, nagpunta po ako ng Chinese Embassy dito sa Qatar. Pagpunta ko doon, wala pong appointment, pinapasok ako ng guard, and pagdating ko doon, wala po masyadong tao. And then, merong nag-entertain sa akin na babae. Sabi niya, ito yung process ng pag-a-apply ng Chinese Tourist Visa. So, pinapicturan niya lang sa akin yung form na yun. Ipapakita ko lang po sa inyo dito. So, ang pinaka number 1 talaga na step po is mag-apply kayo online. Kasi dun nyo malalaman if pasok yung mga requirements nyo or anong mga requirements ang dapat po gawin. So, i-insert ko lang po yung link ng website ng Chinese Visa Application Form. So, ngayon po, i-share ko sa inyo ang 10 requirements na kinumpile ko po sa pag-a-apply ng Chinese Tourist Visa galing dito sa Qatar. So, sana po makatulong tong video na ito sa mga nag-a-apply or may plano galing dito sa Qatar. So, napaka-easy lang po ng pag-a-apply ng Chinese Tourist Visa basta meron lang kayong mga requirements na sasabihin ko po ngayon. Number 1 po is your Philippine passport should be at least 6 months ang remaining na validity niya bago mag-expire. Kasi sa ating mga Filipino passport holders, ang passport natin is 10 years na po, diba? So, pasok na pasok yung mga passport niyo for sure. At least 6 months po Number 2, Qatar ID. So, story time lang po. Ang Qatar ID ko, that time is mag-expire ng 3 months. So, if around nasa ganyan din yung mga expiration ng Qatar ID nyo, pasok na pasok pa rin po. Kasi sa experience ko, 3 months, na-approve naman po. Number 3, bank statement. Bank statement po is mahalaga talaga sa mga bansang merong visa application. At least makita man lang po nila na kaya nyong i-sustain yung travel nyo pagdating po sa bansa nila. Sa case ko po, meron po akong savings na 5 to 6 months savings na hindi ko po talaga ginalaw. Kung kaya niya pong hindi galawin, much better. Kasi para pag-submit nyo ng bank statement nyo, parang ang linis ba? Na, savings talaga, may enough savings talaga siya para masustain yung travel niya sa bansa. So, ang number 4 po is proof of hotel reservation. Pero sa 4 po na lugar na pinuntahan ko, ang importante lang po is pagdating nyo ng arrival na lugar nyo. So, ang arrival na lugar ko is Beijing. So, ang hotel lang po sa Beijing yung binook ko po. And then number 5 is round trip air ticket. So, etong round trip air ticket ko, guys, super risk. Nag-take risk talaga ako kasi first travel ko kasi to na gala or first leisure travel ba. Kasi lahat ng travel ko kasi puro work. So, nag-take risk ako na bahala na.
Anong mangyari dito? So, ang binayaran ko pala is 29,000 plus pesos, ha. Pero, nag-add kasi ako ng for refund. Kasi if ever hindi ako ma-approve, at least may makukonti man akong may makukuha ako ba. Hindi man fully refundable, at least may makuha ako konti kung ma-deny man. Pero sa awa naman po ng Diyos, na-approve naman po. So, round trip po yan, guys, and then 6, daily itinerary. So, ito yung sample ng daily itinerary ko po. Papakita ko lang po sa inyo. Number 7, employment certificate. Lucky lang po ako. Sobrang thankful ako sa company ko. Employment certificate yung hiningi ko. NOC yung binigay. NOC nga po pala, guys, is no objection certificate dito sa Qatar. So, tingin ko mas powerful yun. Naka-indicate doon lahat. Papakita ko din yung sample ko po ng NOC ko po. And then, passport size picture with white background. So, itong passport size picture background, mahalaga po sa pag-a-apply kasi sa form nyo po online, mag-a-attach kayo ng picture doon, which is white background passport size picture nga po. And then, number 9, visa application form. So, na-printed. Kasi, isasubmit nyo po ito together with all your requirements po. With all your other documents. Pagpunta nyo ng Chinese embassy kasi kukunin po nila to. And then, number 10, visa application fee, if magkano po. Mura lang po siya, guys, compare sa ibang bansa. Ang visa application fee po sa Qatar, from Qatar, ha, ang binayaran ko po is 231 Qatar Reals, which is, if i-convert mo, if ang conversion is 15 sa Philippine peso, it is like around 3,465 pesos. Literal na express po yan, 2 days. Sobrang express, 2 days. If hindi kayo mag-e-express po, nasa 4 days or less than 1 week. Kasi may nakasabay po ako doon, hindi sila nag-express. Binayaran nila is 100 plus Qatar Reals. 4 days lang na-approve sila po. So, around 2,000 pesos, mahigit lang yun. So, and yun lang po. Napaka-easy lang po ng mga requirements na hinihingi po ng Chinese Embassy for tourist application. So, ang Chinese tourist visa nga po pala is ang validity niya for single entry. Single entry nga po pala ako. Ang validity niya is 3 months. So, dapat makapag-travel na kayo around that time. Huwag kayo kumuha ng super advanced kasi ang validity niya is 3 months. So, after nga pala ng video na ito, huwag nyo pong skip. Nandun yung pinakamahalaga po. Mag-i-insert ako ng tutorial paano mag-apply ng Chinese tourist visa through online. Papakita ko po sa inyo, ha? So, eto nga pala yung website ng China online visa application dito sa Qatar. So, unang-una po, magre-register kayo or magsa-sign up. So, since meron na po akong account, ito yung account ko po. And ito yung website, guys, ha. consular.mfa.gov.cn/capital letters na visa and /. So, dito makikita nyo dito yung tatlong to. Ang first is guidance on visa application. Second is start my application. Third is track the status of my application. And then, yung guidance on visa application, sa totoo lang, hindi ko na yan ginawa. So, nag-shortcut na ako sa start my application. So, pag-click nyo yan, ito yung makikita nyo po. So, piliin nyo po lagi yung Doha. Kasi dito kayo nanggagaling or dito kayo mag-a-apply ng visa. And then, ito yung first page ng application form. So, makikita nyo po dyan, meron niyang 10 pages. Sa 10 pages po na yan, hindi po kayo makakaskip. Pwede nyo isave, pero hindi po kayo mag-skip. Hindi nyo masiskip pag hindi nyo po natapos yung per page. So, nandyan po yung picture ko, yung passport size picture, white background, and yung data page of the passport or yung first page ng passport nyo. So, sa 10
Sa 10 pages na to, para lang kayong gumagawa ng CV. Nag-i-input kayo ng details nyo about yourself, about your work information, education, family, information on your previous travel, other information, declaration, and ito yung pinaka-importante po, upload materials. So, pag clinic nyo po yung upload materials, ito po yung lalabas. So, ito yung 5 in-upload ko lang. So, first po is airfare ticket. Round trip po yan. And then, second po is hotel reservation, which is yung hotel ko lang po sa Beijing kasi yan lang yung binook ko. Third is employment certificate. Yan yung galing sa employer ko. And yung bank statement. Yung bank statement ko guys, gamit ko palang bangko is commercial bank. Sa app kasi meron kasi doon kiniklik na for visa application na bank statement, magbabayad kayo ng 50 reals. And then itong daily itinerary po. Yan lang po. Yan yung mga in-upload kong materials sa pag-a-apply ko po ng visa. So dito naman po tayo sa page na to. So, ang page na to, if makikita nyo po, ito yung track my application na page. So, dito nyo po makikita yung progress nyo everyday sa pag-apply ng Chinese tourist visa. So, sa case ko po, nag-apply po ako ng June 29. And sa nakikita nyo po, passport to be collected siya ng July 1. So, ganun siya kabilis po. Pag walang problema yung mga documents nyo or mga requirements na pinasa nyo, for sure, ang bilis-bilis lang po ng process ring. Lalo na ang kinuha ko po is express. So, in span of 2 days, nakuha ko na po yung visa ko. So, if meron nga palang mga feedback sila sa application nyo, makikita po yan dito sa baba. Nandyan yun, kunwari, may mga kulang kayo or ano ng update sa visa application nyo, may mga notes po yan dyan sa baba. Sa case ko po, hindi na kasi siya nakikita. Kasi tapos na nga po yung visa application ko. So, hindi na lumalabas yung mga notes nila dati dyan na meron. So, wag lang po kayong mag-worry. Kasi, pag kulang po or may problema sa mga documents nyo, may mga comments talaga silang nilalagay dyan. So, alam nyo po ang mga gagawin. So, yun lang po. Sana nakatulong po talaga yung video na to para sa mga mag-a-apply ng Chinese tourist visa galing dito sa Qatar. Ayan na! Ay, nakakakilig. First time ko. Thank you, Lord.